bagamat si Coach Mart ang una nakakita ng opportunity, but they respect siya na yung upline si Coach Rizzi. Kaya si Coach Mart Knight na isa rin sa top leader natin na magaling na speaker. Yan, si Coach Mart Knight. Tapos ito nakakatawa. Yan, platinum na po yung dalawang gwapo na yan. Pero yung kanilang downline ni Martin, abay daya mo, dito mo makikita na fair talaga yung marketing plan, no? Yung downline nila ang Diamond, yung dalawang upline platinum, pero lahat sila masaya. Walang ano, no? Walang suwagan, no? Nang kumita lang Diamond na. Walang ganoon. Grabe. Si Ryan nagpapasakop pa rin sa mga upline niya, follow upline pa rin, sumusunod pa rin. Makita mo yung respeto nandun talaga. At yung dalawang upline naman, walang upline syndrome sa kanila, di ba? Or wala din sa kanila yung nauna si downline. Dahil naiintindihan nila yung market ng Diamond sa buong mundo at sa buong Dreammakers Worldwide Coach Ryan Rosales. Ayun! Ina. Alright. Good evening. Grabe. Ano natin ka? Picture muna tayo. Smile. Oh, lip good. Okay. Smile. Ayan, converge. Alright. 1, 2, 3. Ganda. Oh, lalagay na. Ano yan, ha? Bigyan ko kayo ng copy niyan. Tatlo. Siguro, state your no? Name, background. No? Kailan kayo sumali sa Deep Good. Ano na yung rank nyo. Ayan. And mamaya tayo dun sa resulta. Kilala ka, Coach Ryan? Name, background, gano'n. May sila. Marami pa tayong magandang araw po sa lahat. Dinig po ba ako? Uy, dinig na dinig. Loud and clear. Sound. Ayun, thank you kay Coach Fernan and kay Coach Fern and kay Coach Janet. And magandang gabi po sa lahat ng ating mga attendees today. Ayan, ako po ay nabigla din kasi speaker pala. Nakalimutan ko kasi nagluluto. So, ayan, on the spot. Hindi prepare, pero ayan. Uy, 2 linggo na yan, ha? Hindi yan on the spot. Maraming salamat po and pakilala po muna ako sa lahat po ng mga nandito at especially sa ating mga nanonood and nakatin today. By the way, I'm Coach Ryan Rosales, 22 years old, no? And paano ba na sumali si Coach Ryan dito? Mamaya na yan, Coach Ryan. Sino ba si Coach Ryan before? Dati po akong nag-aaral, kaso hindi po tayo yung pamilya natin kasi, yung pamilya ko hindi naman may kaya. So nag-aaral ako, high school lang talaga natapos ko. So yun yung background ko. Gusto ko man mag-aaral kasi may pangarap ako mag-train kasi matangkad ko talaga ako. So yun yung pinaka pangarap ko mula pa pagkabata. Hanggang sa nag-high school ako, yun. Kaso lang nakikita ko yung sarili na yung pamilya ko, walang-wala talaga as in. So nakikita ko hindi kaya talaga akong paaralin kasi many times lagi sila nag-aaway sa pera. Every week na mapupunta kami sa apartment, ay sa boarding house, kahit 200 pesos lang pag-aawayan nila yun. Yun yung allowance ko every week. Nung high school ako. Pinag-aawayan pa nila yung para lang may baon. Pinagkakasya ko yung 200 na yun sa high school. Nag-aaral ako. Nag-boarding house lang ako nun. So, ayun, nakipagsapalaran ako nung nag-end ang pandemic. Pumunta ako sa Tacloban para magdagat at mag-construction. Doon nagdadagat na talaga ako mula pagkabata. And then, sa bata pa lang. Coach Ryan, anong edad mo nagsimula ka sa construction? Edad mo? Ano pa lang kasi junior high pa lang ako nung nag-aaral na ako, nag-extra na ako, papasok ako para sa, kasi diskarte po ako, bata pa lang, nagawa na ako ng paraan para magkapera. Pwede example, nagsisibak ako ng kahoy o pumunta sa bukid para ibenta yung kahoy na So ganun yung discard na ginagawa ko, para lang magkapera. Minsan, pumunta ako sa mga bahay-bahay, para lang, alam mo yun, para magpautos na magano ng mga tubig nila. So bibigyan ako ng 5 every dinner. So pamilyar kayo naman. So madiskarte na, and then kung magpasok ako sa pagko-construction, I think mga elementary pa lang, nag-ano na ako ng labor, pero syempre tulong-tulong lang muna yon. And then junior high, high school, nag-construct, and tumutulong sa pagsasaka, sa pagkukopra, sa pagtatanim. At meron kami tinatawag na bukid,
morning sa ating lahat and of course syempre sa ating mga matitindi and magaganda at gwapong mga ano natin speakers, Of Coach course. Ferdinand, Coach Ferds, and Coach Janet. So, yan, thank you so much sa opportunity na yan, mag-guest kami dito. And it's an honor and privilege po, no? So, yan, ako nga pala si Coach Mark Daldagasdas and 22 years of age. So, magto 23 na, very soon. Okay, so background ko po, dati po akong computer engineering student. Ayan. So, Natapos yan mo? po. Tapos mo ba? Yung Ay, hindi po. First year college lang. drop out ka na? Tinapos ko kasi nag-pandemic that time and yun na, nag-start kami full-time ako that time sa previous company namin. Ayun. Minsan yung mga biktima ng huminto, no? Ng pag-aaral, napupunta sa magandang opportunity. No? Mamaya natin pag-usapan yan. Thank you, Coach Mark Nile. Punta tayo sa, palakpakan natin, Coach Mark Nile. And punta tayo kay Coach Trixie Izon. Ayan, Trixie Izon. Pakilala ka na? Yes. Yes, hello. Rinig po ba, Coach? Yes, dinig. Oh. Ayan, hello po. Hello po sa mga viewers natin. Yeah. Sa mga coaches, mga nagaganda at pogi nating mga coaches na nandito, no? Coach Fernan, Coach Ferds, and Coach Maria Janet. Hello po, good evening po. At sa lahat po ng mga viewers natin, hello po sa inyong lahat. Kinakabahan po ako. Hindi ako mahilig sa joke lang. Anyways, my name, I'm Coach Trex Saison Quizon. So, age ko pala, I am 15 years old. Ay, bata. 15 years old. Way back 9 years ago. Ayan. Alright. So, ang background ko po, dati po akong BS Economics student. So, by second year, backdrop. So, hindi na po ako mag-aaral. So, second year college dropout po ako. So, ayun lang. Hindi ko naman. Thank you. Palakpakan natin si Coach Trixie Izon. Yan. Okay, guys. Merong merong area pa para makapasok yung mga tao. Like Trixie, naka-apat na, di ba? Kayo, malamang ganun din. Ngayong nakita niyo itong si Livegood, no? How you can differentiate, no? Yung mga una yung nasalihan dito sa Livegood as a whole, na nakikita nyo. Okay, meron gusto sumagot? Sige pa, try na. Yung pinagkaiba ng coach, between ako kasi first company doon, nag-million din ako doon. I earned my first million doon. Naging Karachiver pero hulugan. So, ang pinagkaiba kasi doon tapos dito sa Livegood, yung How first long million, you will earn million in other company? How long you will earn? Bago 2 ka years umabot plus. sa 1 million. Ganun, 2 years plus. Yung 2 2 years. million, yung 1 million na yan. So 2 years plus. So, ang pinagkaiba nila dito sa Livegood, kasi yung first, yung million ko dito, ano lang, months lang. So, mga 8 months na yun, kinita na. So, Years versus kumbaga ang layo ng difference. Tapos nagka-kotse man ako, fully paid, hindi siya hulugan. So, ang pinagkaiba nila, yung Livegood kasi sustainable. Yung ano niya, yung pang long term lang talaga siya, pang matagalan. Ang doon kasi sa amin, hindi nila pinansin yung product, na alam nila yung marketable, kaya paiba-iba yung kanilang paiba-iba yung kanilang system. So dito naman sa Livegood, yung nakita ko kasi yung yung unlimited yung income if you want. Sa matching pa lang unlimited yan if you want to direct. So malaki yan and then mag-duplicate. Well, dito talaga nakakamada. So ang layo eh. For me, ang pinagkaiba nila dito hindi sustainable while Livegood is sustainable. Yun lang naman talaga yung nakita ko dito sa Sabihin pang long term. Kasi gusto ko, pag pinapasok ko yung business, gusto ko pang long term kasi I give my effort and time dyan sa gagawin. Siyempre, ayaw ko masayang. So, yun po, coach. sustainable means yung income mo talaga sa Livegood solid, dire-diretso. Hindi yung minsan wala, minsan meron. Ganun ba? Di ba? Alright. Matagal. Okay, Coach Trixie, merong gustong sa inyo? Sumagot about dun sa tanong na yon. Anong big difference or paano mo ma-differentiate yung experience mo, no, from other company? Ngayon, nandito ka sa Livegood. How
paano ka naging grateful dito sa nakita mo na to? Sige, Trixie. Yes, hello everyone. Yan. So, ano coach, yung okay ba yung ano ko? Stable na ba? Yung stable Okay na. Narinig na, okay na. So, yung sa akin coach, community, may upline. Mhm. Kasi yung upline, very important yan eh. Importante yan, upline regarding sa community, sa kumpanya. Tapos yung mga may-ari din natin, transparent, nakikita, nakakausap, na may ano sa importante yun eh. Ano, oo, yung company owner. Kasi may mga kumpanya na yung company owner hindi nakikita. Mga, I think, Photoshop, I don't know. So, importante yun. Ang laki po ng diferensya. Complan, sobrang layo. Concept, sobrang layo. Um, Sabi ni Coach Ryan kanina, yung sustainability. Kasi in my previous company, kumita ako ngayon ng, example, kumita ako ngayon ng 100,000. By the next month, I don't know kung kikita pa ba ako dyan. Example, kumita ko this month ng 150,000. Next month, hindi ako sure kung kikita pa. Kasi kailangan ulit mag-recruit, kailangan ulit maghanap ng tao. Pero dito kay Lipgood, grabe, mapipil mo yung mapipil mo talaga na, oy, next month, I know my income, lalaki, ganito yung kikitain ko, ay, by the following month, ganito kikitain ko. So, Exciting, ah. predictable, napipredict na yung income. Tapos, less pa yung attrition. So, yung mga nawawala lang siguro, yung mga hindi masyado naintindihan yung concept. So, kung naintindihan masyado yung concept, grabe, ang ganda po ng sistema ni Livegood. Tapos, lalo na yung mga uplines. In our previous company, toxic yung community. Oh, yan, open up ko na lang to, toxic yung community kasi kumita ako doon. I'm the youngest sports car achiever in my previous company. So, I hit my first million, I think mga almost 6 to 8 months lang. Tapos my previous company, kumita ako ng almost 6 million, 7 million na yata yun I don't know. Tapos, yung ibang mga leaders, kasi ako yung pinaka-youngest na kumita doon. Yung ibang mga leaders, parang naiinggit. Tapos, daming sinasabi, ganito, ganyan. Tapos, sinasabi sa company owner, dami ng basta, medyo toxican na. Siraan, kumbaga. Oo, yun. Para lang makitang magaling sila. Ako, I don't care kung magaling kayo or ano. What I care is about my team na kumita kasi importante yun eh. Tapos, yun, community din, importante din yun. So, ang ganda po dito kay Liquid kasi po, na-appreciate namin yung Liquid kasi, grabe mag-promote dito yung mga leaders. Even cross-lining, yung mga guesting, yung mga, basta yung pala makikita mo ng support, makikita if you are nandito kay Liquid, makikita mo supportan ng mga leaders, lalo na sa mga clients natin. So yun, ang importante po yun. So, ganun po yung pinagkaiba coach, community system and company owners. Grabe po dito po kay Liquid, dito po. 2022. So, that time I was 22 years old. So, bago niya nakita si Liquid. And take note, until na, nasa kanya yan, yung Genesis na yan. Hindi Yes yan, po, mabili siya fully paid po. fully paid na yan. Ngayon, may pangalawa pa. Sipin mo, di ba? Grabe. May dadagdag ka po, Mark, bago tayo magbato ng another question. O wala na? Yun na po coach. Sinabi na po ni Coach Rex. Company owner, kaiba talaga. Owner and of course the community. Balik tayo kay Coach Perdy, mukhang may na tong Para sa lahat to makinig, no? Meron pa tayong 900 plus, no? Nandito, no? papasukin yung mga tao nyo. Ano? Yan, no? Ito yung tanong ko sa tatlo nating magigiting, no? Haligi ng Liquid. Yan. Ang tanong ko, ito, no? Kasi paano ko ng habit, eh, no? Yung habit, yung ginagawa mo everyday. Kasi I believe, yung success ng isang tao, malaking factor yun yung habit mo, no? Yung ginagawa mo everyday. So my question, no, specifically dito lang sa Liquid, no, ano yung mga daily activity mo, no, na ginagawa para lalo pang lumaki, masustain yung Liquid business mo? Yan, activity, yung daily, no, yung habit mo talaga, hindi pwedeng hindi mo gawin to sa loob ng isang araw. Yon, no, na gusto kong marinig ng lahat, ng more than 900
spirito and naging successful itong tatlo na to, why not, no? I-capture, gayahin po natin. Kaya gusto kong marinig sa tatlo na to, no? Yung habit nila. Ayan. Okay, sino ang gustong sumagot? Activities or habit na lagi nyong ginagawa every single day na hindi nyo pwedeng hindi gawin? Yung routine. Hindi man daily, para pang in a week, dapat pati kayo may ganito, may ganyan, or what. Ayan, ano-ano yan. Sino ang gustong sumagot? Coach Ryan. Short lang ha, kasi Okay, kami so tayong ayun. tatanong pa. Okay, sige, sige coach. So, ang akin lang coach is, meron akong, sa akin naman routine. I have routine, daily and weekly. So, naniniwala kasi ako hindi naman ako nagdadawag sa sarili ko. Alam kong hindi ako magaling. Pero ang akin, so dinadaan ko sa sipag. So, nagkakaroon ako ng daily routine. So, kung paano ko gagamitin yung 24 hours ko. So, binibigay ko yun sa business. Optimize. So, di naman siya overall sa business, pero I'll give time sa sarili ko. No? So, tulad nung last month, nag-gym kami, naputol lang this month. So, yun, doon tumatakbo yung cycle ko every day. So, I have routine in business. So, mas malaking time lang binibigay ko sa business and sa sarili ko. So, yun yung and then weekly, pinatrain namin, nagwa-one-on-one mentoring ako. So, I'll give the tutorials sa mga members na meron ako na hinahawakan ko and nagbabanding ng mga leaders. So sa Zoom, so we have Zoom, mga training, lahat ng activities na pwedeng i-train sa mga tao namin. So yun yung ko Coach Fernan, and yun kung bakit Time, more time talaga. More time into a business. So hindi po marunong mag-budget, no, ng time. Tandaan nyo, no, we have 8 hours in a day, okay? Yung 8 hours na yan sa sleeping, about sa tanong ni Coach Bert, habit. Every single day. Coach, Kyle. Ayan, so, thank you so much Coach Fred sa sa tanong. So, totoo po yun, actually, I agree na yung success is hindi po yan yung nakikita natin sa 1 week, sa 1 month. Okay? Naka-depend po yan sa daily na ginagawa po natin. Alright? So, ito po actually, na-discover po to, it was way back last year pa, or I think 2022. Alright? So, pwede niyong basahin to actually. Okay? May yung itong book na The Miracle Morning. Okay? So, I make sure na before this one, before, after ko gumising, hindi ako maghahawak ng cellphone. Actually, yun po yung mali. Okay? Ayan, mali po yan na paggising mo is hawak ka kaagad ng cellphone. Unang-una, ginagawa ko po, may tinatawag tong ito, mabilis lang to. May tinatawag na acronym. Okay, so share ko lang sa inyo, pwede nyo rin gawin, so depende sa inyo. Alright, so may tinatawag tayong, savers. Ayan, savers, S, silence. So, pag-gising mo, hindi dapat cellphone muna. You have to be silent or you have to pray. Okay, so I make sure na pag-gising ko, hindi ako hawak ng cellphone, I have to pray kasi para si Lord magdadirect sa akin all throughout the day. Okay? Ayan. So, importante yan. Siyempre, God first para bigyan tayo ng wisdom. Alright? Tapos, affirmation. So, I make affirmations. Anong sinasabi sa sarili ko, mga positive. Actually, meron akong notebook yan nakasulat. Alright? So, actually, tinuro ko to sa team ko. I don't know ang ginagawa nila. So, ako, consistently ko itong ginagawa. Alright? So, affirmation and, of course, visualization. So, meron akong, meron akong video na paulit-ulit ko yung piniplay. Tapos, I visualize ano yung gusto kong mangyari. Okay? Ayan. Tapos, of course, exercise. Siyempre, nasa health and wellness company tayo. So, hindi pwedeng, lalo na't nakaupo lang. So, ayan, ito hindi masyadong alam ng team namin dito, pero actually silent ko lang to ginagawa dito. Ayan, nag-exercise ako. Meron akong home workout app. So, yan, ginagawa ko po. Okay, so may time na nami-miss ko, pero I make sure talaga as much as possible ginagawa ko. Tapos, of course, reading. So, para ma-exercise yung mind natin, hindi lang yung yung body, kailangan yung mind din natin kasi parang din yan muscle din yan Alright, tapos scribing. Okay?
Yan, savers, silence, affirmation, visualization, exercise, reading, and scribing. So, dito meron akong calendar. Yan, importante yung Right. mas maganda, magano kayo ng calendar, ayan. Okay? So, may calendar ako dito, nilagay ko dito yung gagawin ko. So, hindi ako nag-ano ng cellphone agad. So, yun po yung ginagawa ko. And, yun, scribing, sinusulat ko po yung mga bagay na pinagpapasalamat ko. Parang reflection kahapon. niya. And yung, Journaling. yes po. Yes po. So, tapos, pinapasalamat ko in advance. Okay, so sinusulat ko po yan. Tapos, yun na po. Okay, so sinisimulan ko na yung araw ko sa pag-answer ng inquiries. Ayan. And, yun, I make sure na, syempre, ginagawa natin yung IPA. Ayan. Income Producing Activities. So, hindi tayo umihinto. And up until now, nagdadirect pa rin po tayo. Ayan. Tapos, yun, pagturo sa team and training din. Ayan po. Yeah. Yan. Yeah. Kung natuto kayo. Natuto tayo. Okay. Oh, grabe. Maganda yung yung ginawa ni Martinel kasi pareho kami. We have this miracle morning. Yung journaling napaka-importante. Yes Kasi po, nilala yes. ako Binibra ko niyan. kasi you write it down. It's either you put it in a gratitude jar, yung mag-jar ka, tapos you have to put yung yung bagay na thankful ka, or write it down. So, nagre-resonate ako dun sa sinasabi ni Martinel kasi I'm doing miracle morning din. At the same time, meron din yung Project 369, journaling. Ito naman, andito lahat ng mga affirmation. I am fully aligned. Tapos ilalagay mo, how are you feeling right now? So, malaking bagay yun. Kaya I agree with yung routine niya. It works po, Coach Fernan, Coach Yes Fer, po, and 100%. everyone. Correct. I agree. Alright. And, Dalen, no? Natututo pa kayo? Ayan, di tayo nagkamali ng... So may mga routine kami kay Coach Rai. So nagkakandak din siya ng Zoom sa team niya, sa team ko. Then, ayan, tama yung sinabi ni Coach Mart na pagising ng umaga, pray, importante yan. Kasi para mag-guide tayo ni Lord sa buong araw. Tapos, nag-exercise, syempre importante din yon kasi para gumalaw-galaw yung katawan. Tapos, mga 4 p.m. ng hapon, nagkakandak din ako ng Zoom sa team ko for business presentation. Tapos, yung 7 p.m. Daily. Yes, Coach. So, 4 p.m. yan. Para pagdating ng 6, tapos na yung Zoom. Pagka 7, so, yung 7 to 9, nilalaan namin yan for DMW business presentation or training. Kasi mas maganda yung team natin ma-plug in sa DMW. So, Grabe, di ba? pina-plug in, importante. Tapos, anong magandang gawin sa grupo, anong magandang pang-improve ng grupo. Tapos, after nun, yan, kanya-kanya, mahataw na naman. Tamang kwentuhan lang, no? Pero napabaliw. Kwentuhan lang talaga. So, kung ano yung gusto nilang i-suggest sa grupo, maganda. Kung anong kailangan nating i-add sa grupo, sige, maganda, collaboration, brainstorming. Kasi naniniwala ako sa isang grupo, hindi lang yan gagana sa isang tao. Hindi lang dahil ako yung upline, ako na yung ganito, ganyan. So, hinihingian ko rin sila ng mga gusto nilang i-add on sa grupo para mas tumakas pa. Ganyan. Ilang coach yung coach. Wala. 4 p.m. sila. Si Ryan, meron pang 2 p.m. yata yan. Laka-live lagi yung mga yan eh. May live sila na presentation. Tapos, mapapansin nyo, ang gagaling naman ng mga to. May mga sarili ng galing para mag-present sa sariling grupo nila. Pero secret na nandito sila ng 7, 9 p.m. sa DMW. Bakit? Tataka tayo bakit itong tatlo na to, ang grupo nila stable, di ba? By the way, itong tatlo na to, stable 6-digit every single month ang earnings ng mga to, guys. Hindi nila magagawang bumili ng sasakyan, cash, no? Itong tatlo na to, kung hindi totoo yung sinasabi ko sa inyo, consistent ang income nitong tatlo na to. Alright, Coach Janet, can you add or another question na pwede mong gusto mong itanong sa kanila? Yan. Okay, so another question. So alam ko na very happy kayo as a team and alam din natin na merong mga challenges sa team ninyo. So si Coach Trixie, nakikinig ako kanina, sabi niya, pinopromote yung mga activities and all that.
paano nyo nababalanse yung pagiging team leader ninyo at saka yung pagiging independent ng mga team yung mga teammates nyo? Kasi may mga pasaway sila, di ba? Yung may mga ayaw magpaturo. Ngayon, challenge yun, di ba? So, paano nyo nababalanse yung pagkakaroon ng independence sila at the same time yung ikaw yung nagli-lead na hindi sila na-open o kaya tinatanggap ka pa rin nila as leader? Paano Yes. nyo rin handle ang tao nyo? Paano nyo hinahandle yung tao nyo in short? Sige po, ako na lang, ako sasagot pa yan. Yes. So, thank you for magandang tanong, Coach Janet. Regarding naman dun sa tanong, kung paano namin nila handle yung tao, so, ako, kung sino makikinig, makinig, yung mga ayaw, okay lang, basta ang goal ko, turuan. Pag makinig ka, well, maganda. Pag ayaw mo makinig, okay lang. Basta ang importante, I did my part as upline. For example, alam kong mali to, pinagsasabihan ko, mali ka sa ganito, hindi tama yung ginagawa mo. So, it's up to you kung makikinig ka or hindi. Basta ang importante, sinabihan kita. Kasi, sa Tacloban, may hinandle din akong tao, more than 200 plus na mga leaders. So, may mga nakikinig, may mga hindi, may mga leaders na yung kung ano gusto nila, yun yung masusunod. May mga leaders na nakikinig, may mga mabait, may sobrang bait, may sobrang bait, sa sobrang bait ng sakit sa ulo. May mga ganon. So, may mga ganon mga leaders. So, Literal, eh. sobrang bait talaga. Yung tipong kahit anong sabihin mo, ayaw. Yung tipong pumapasok lang dito, tapos labas din dito. Yung tipong gaganon-ganon lang. Yes coach, yes coach, yes up, yes up. Maya-maya, mali yung ginagawa, kabaliktaran. So, sabi ko, I cannot please people. Hindi ko kayo mapiplease, but gagawin ko yung part ko as upline. Kung sino makikinig, maganda. Yung ayaw, okay lang. Pero gagawin ko yung part ko. So, ganun lang coach. Yun lang mostly ginagawa ko. Tapos, we conducted, nagka-conduct kami ng mga leaders training for leaders. Yun, may mga training. So, advice lang din. Yun lang po. I don't know kay Coach Mark tsaka Coach Ryan kung ano pa yung mostly ginagawa Ano pa nila. kayong idadagdag, Mark? Baka may gusto kayong idagdag. Kasi So, ayan, po, actually, ayan. ako sa akin po, Coach, ito, additional na lang din po. Sa akin po, Coach, grateful ako sa two leaders ko na to kasi despite of nauna sila sa akin mag-diamond, mag-platinum, despite na nauna sila sa akin, andyan pa rin yung gratitude nila. Na nakikita pa rin sila. Siguro, nangyari na lang din yan kasi before, ganun din ako sa upline ko eh. Nakikita ako sa upline ko. So, parang, bumalik lang din na nagkaroon ako ng Nakita sa'yo. Yes po. Totoo yan. So, grateful ako sa mga leaders. Even sa buong team ko, grateful ako kasi nakikinig pa rin sila. Okay, nakikinig din sila. So, grateful ako sa team ko. Ikaw ang nag-train sa mga yan eh. Mga anakis mo yan eh. Mga kumbaga bukungan mo na yan. Mga niluwal mo yan mga yan eh. Diba? Niluwal mo si Mark. Niluwal ni Mark si Ryan. Ganun talaga eh. Congratulations ha. Congratulations sa magandang samahan nyo ha. Walang may sungay kumbaga. Punta tayo sa resulta. No? Hindi naman siguro masamang pag-usapan ng resulta. Talagang sobrang pinagpapasalamat nyo sa Panginoon no, na nangyari sa inyo dito kay Libgood. Tapos, paano nyo siya na-appreciate no? As mga kabataan na enjoy mo every single week, every single month, no? Nakakatulong ko sa mga magulang mo. How you, paano mo napipil yan? Dinadama, no? Yung na-enjoy nyo ngayon na income dito sa Libgood. Pero, kwento nyo na rin yung inyong result, no? Sama nyo na yun. And share your result and then how you enjoy it, how you handle it, no? And how you yung pagiging grateful sa ginagawa ni God sa inyo ngayon. Sige, mauna ka na, Ryan. Tatlo kayong sasagot dyan. Short lang na Ayan, thank you Coach Fernan. Ayan, pinagpapasalamat ko sa result na meron ako.
talaga? Kinash mo talaga yung sasakyan mo? Kinash mo talaga? Yung sasakyan na kinuha mo? Kinash mo? Kinash mo talaga yung sasakyan mo? Opo. Grabe. Yes, cash po talaga. Ilang Yeah. buwan mo inipon So, yung... yun po yung Ilang buwan mo inipon yung cash na pang car mo? Ilang buwan mo inipon yung pang bili mo ng car? ano po yan, over 2 months income. Ano nangyari? Oh Hmm. my God. 22 Kasi years. diamond na po ako nun eh. Nung sinabi sa akin, diamond ka naman. Hindi, kaya mo na yung fully paid yan kasi laki ng kinikita mo eh. So, napush ako. So, yung result na yun yung pinaka-biggest result ko. So, and then yung service na tinatakan ko ng Liquid, which is malaki din. First ever din magkaroon sa family ko. Malaking service. And then sa bahay, marami ako nabili. Like ref or mga bagay na nagagamit ni mama. And ayun, nakafocus ako ngayon sa kanila kasi tapos ko na maano yung mga service na panggamit ko sa business, which is pang offline kung may pupuntahan ako sa dagat, sa isla kung may pupuntahan ako. So mandali yung transpo ko. So kaya siya inuna ko. And big blessing yun sa akin na gano'n ang nangyari. And then kung paano ako nagpapasalamat, sabi ko 10 months pa lang kasi ako. And then 22 years old pa lang ako, may enjoy ko pa yung kahit 8 years man, sabihin bago ako mag-30, anong buhay din ang meron ako, ito, patikim pa lang. Yun yung nasa isip ko. So sabi ko, patikim pa lang to. Kung ito, meron akong ganito, baka magkaroon pa ako ng SUV, magkaroon ako ng sports car, or pick-up na, alam niyo yun, baka yun pa yung ibibigay, yun yung nasa utak ko, yun yung ibigay pa ni Lord. Kasi ito sa akin, patikim pa lang na totoo. And then yung income na alam niyo yun, kahit ako, napapatanong ako, kung totoo pa, no? So, kasi palaki siya ng palaki. And na-amaze po ako kasi sa mura kong edad na to, yung mama ko gusto magtrabaho, pero sabi ko, wag. Gusto magtrabaho. So, sabi ko, wag. Hindi pwede. So, sabi ko, ako lang, wait lang, kasi may pinaggastosan ako ngayong buwan. Well, pagkatapos nito, kayo na yung ano ko. So, ayun ko lang silang nahihirapan or mapagod. Kasi Balita ko, binilan mo ng bangka yung tatay mo? yes po, malaki yun. So, yun yung marami pang surprise every month para sa kanila. So, yun yung nagpapasalamat ako sa Libgod. And even po sa'yo, Coach Fernan, na dinala mo yung Libgod sa Pilipinas. Kasi yung mga hindi naniniwala, di naman kami nakafocus doon. Nakafocus kami sa productivity namin. Kasi sabi ko nga, hindi naman namin ito ginagawa para sa iba. Ginagawa namin ito para sa family namin. So, yun yung motivation namin eh. So, laking pasasalamat ko, yun yung mga result ngayon. So, hindi din biro yung 6 digit eh. No? Hindi lang 100, hindi lang 200 yung kinikita natin dito sa as me, no? So, kumbaga, malaking blessing sa family ko. So, ayun, wala akong masabi eh, kasi totoo eh, natatanggap eh. So, sobrang gaan niya dalhin. Kaya alam ko marami pang mangyayari. So, ewan ko, sa 3 years from now, 5 years from now, ano kayang buhay na meron ako? Yun yung nasa isip ko eh. So, gagawin ko lang yung best ko every day and then to help my people na nagtitiwala sa akin and then build. So, ganun naman. People come and go. May umaalis, may mga inanod, and then build. Tapos, ganun lang. Kasi, nakita eh, makakakita yung kagaya ko na makakita din ang business na to. So, yun lang, Coach Bernard. Grabe, no? Dating construction worker, nagsisibak ng kahoy, nagkokopra, kung ano-anong ginagawa para lang kumita. Ngayon, nagdidildil ng 300,000 pataas. 22 years old, my God. I don't know kung paano niya minamanage yan, no? And magbabago talaga, no? Grabe. Okay, Coach Mark Knight. Alright, ayan. Next So, question. yan, thank you so much, Coach Fernand, sa tanong na yan. So, yung result ko po dito, kahit pa paano, actually nagulat nga ako, yung focus ko lang talaga doon is trumabaho kasi alam ko pwede mangyari. So, second month pa lang, nung time na na-compute ko yun, umabot po ng 6 figures agad yung kita ko. Okay, so grabe, sabi ko never to nangyari sa kahit sa previous company namin, hindi ako kumita ng ganun kalaki. Alright, tapos
Tapos, yun, in 7 months time, doon natin nakuha din yung ating first car na of course fully paid din. Okay, so yung ano nga lang dati, kahit hulugan eh, basta totoo, so pero yung binigay ni Lord is fully paid. Alright, tapos the best part nito po kasi I made the right decision. Ayan, na i-share kagad sa family ko. Okay, so isang resulta din na maganda sa akin, hindi lang sa akin kundi sa family ko is that may family alone yung mama ko at kapatid ko. So, yan, kumikita na rin po sila. And right now, pinapayos na po yung aming bahay. So, dating medyo tagilid na, hindi maganda yung pagkakaayos. Ngayon, sinesemento na po. Ayan. So, ipopost po natin yan para makapag-inspire din. Tumutulo ang bubong, sira-sirang yung tagiliran, nakita mo, lumang-luma, Yes, di ba? Ngayon, Yes, Lord. doon na pupunta ngayon yung ibang income mo, no? Sa Smartnet, sa bahay. Anong nararamdaman ng mga magulang mo? Ay, grabe po as in. Kakaiba po talaga. Grabe. Kasi dati, napapag-awayan ko yun. Actually, napapag-awayan din ng mama at papa ko. Yan, about sa pera. So, I made sure talaga na, syempre, magkaroon na talaga ng resulta. Kasi ayokong makita din na, syempre, di ba, dahil lang sa pera, mag-aaway, magulang ko. So, ngayon, lahat na po kami, andito na. Ayan, tapos... Panganay ka ba, Art? Panganay? Yes po, ako yung panganay sa aming kapatid. So, yan, ako na rin po yung yun, may kita naman yung sa family ko. So, yung income ko sa akin, income nila sa kanila. Ayan. So, tumutulong na lang po ako ngayon sa, yes po, tumutulong na po ako lang sa kanila sa paayos ng bahay. Opo. Tapos, Income din sila. yes po. Ayan. Yeah. Tapos, of course, siyempre, regarding naman po sa question mo, Coach, na pag-manage. So, meron pa ako, actually, dito sa meron pa akong dito, listahan. Ayan. So, nililista ko po yung, expenses natin. Expenses! Ayan. Very So, good. kung saan ako pupunta. Alright. Tapos, ayan, ituro ko rin sa team ko yung, yung sa jar. Ayan. Ayan. So, yung 6 jars. 7 jars. 20 jars. 7 jars. Yan. Okay. So, yan. Automatic. Ko talaga, ruling ko talaga since nag-start ako dito. Kasi yung sa mga naging na-vision ko rin is that makatulong din talaga sa ministry namin. Kaya, whatever it takes, ayan, non-negotiable po yun. So, yung tithes. So, automatic na yun, 10%. So, actually, more than pa nga. So, nagdo-donate po talaga kami sa church every single month. Actually, every week talaga yung tithes, tapos every single month naman yun may nagpa-project kami sa church namin. So yun talaga. Okay, kasi yun yung naging reason din kung bakit siguro grinant ni Lord na mapunta kami dito kasi gusto niya na yan, maging instrument kami na matulungan talaga yung kanyang ministry sa amin through us. So yan, Coach. Grabe, from the word sa edad na 22 years old, yung mga naririnig nyo guys, from Yeah. 22, 23, 24 years old, yung mga wisdom and grabe positive na naririnig nyo. Ayan. Coach Trixie! Sige nga. Ayan, so thank you, Coach. Regarding dun sa tanong, so sa akin, Coach, kasi naranasan ko na magkakotse. May previous company, nakapagpagawa na din ako ng bahay sa magulang ko. Nakabili na din ng mga bagay na gusto nila. Sa Live Good po, isa sa pinagpapasalamatan ko po as upline, yung magkaresulta yung mga leaders ko. Kasi may previous company, nagkaresulta nga, mga hulugan ng kotse, hatak pa rin. Pero dito kay Live Good, grabe, nagka-kotse. The feeling, Coach, na nakita mo yung mga leaders mo na kumikita, hindi na naghihirap, hindi na tagtuyot. That alone para sa akin po, sobrang grateful ko. Despite na nagkaroon ako ng kotse din dito kay Live Good, binili ko siya kasi gusto kong magkaroon ng pure result na kotse na resulta talaga from Live Good, hindi galing sa ibang kumpanya. Kaya binili ko yung kotse na yung Alaga. Yes, Coach. Paid din, no? Yes, Coach. Kasi dati, in our previous company, sobrang down na nung grupo yon kasi yung iba hindi na kumikita, yung iba hindi na makapag-in cash,
namin alam kung saan na kami pupunta. Tapos naging blessing in disguise si Lipwood. Pinakita na si Lipwood. Yan, nung nakita nung namin, tapos dito, nung nakikita ko na kumikita mga leaders ko, sabi ko, grabe. Hindi namin, Gaano karaming leaders mong kumikita sa Libot? Hindi man based on, malaki pero gaano yes, karami? based on sa statistic ko na sa team ko, 95 to 98%. Yung 2%, yun yung mga hindi talaga gumagalaw. Yung mga, nag-join lang tapos hindi naintindihan, kikita daw ng walang gagawin. So yun, mga hindi talaga kumita yun. Kasi hindi naunawaan. Mga 95 to 98%. Yung iba, maliliit, mga $5, $3, pero at least kumikita. Balita ako nag-rent kayo ng magandang bahay na Yes, pakasama kayo doon. Paano yun? Paano ginawa niyo? andito po kaming lahat, coach. Bale, may apartment, andito rin kami. Dito kami humahataw na din. Ilang room yan? Ilang room yung kinuha niyo? Mga 9 rooms. Grabe guys Nag-rent sila ng isang malaking, hindi lang malaki, magandang bahay na parang ginawa na rin nilang training venue, no? And ina-accommodate nila yung mga seryosong leader nila na gusto mag-stay doon para maghawahan sila ng positivity. Alam nyo ba yun? Sama-sama silang kumakain, hub, no? Ayan, tama, hub ko tawagin. Sama-sama silang kumakain, nagte-training, nagsisharing, 9 rooms, grabe, no? And pag bumaba ka, nandun nakaparada yung 4 na sasakyan nila. Yung Genesis ni Trix, yung bago niyang pangalawang binili, yung kay Mark Nile, yung kay Ryan. Nandun doon, nakikita ko sa photo, sa picture So guys, baka may mapulot kayo sa mga sharing na itong mga kabataan na to. Isa sa sekreto nila yung solid nila talaga samahan. Bagamat kanya silang pamilya, pero ang hirap nila, isang pamilya sila, no? Nanirahan sila sa isang ng magandang bahay, nirentahan nila. Of course, chipin kayo ron, no? Yung mga kumikita, no? Grabe. Okay, last, bago tayo magbitaw ng mga tanong pa, last question na to for you, Coach Bert and Janet. Baka meron kayo gusto tanong. Wala na. Parting words na siguro. Coach, Ano na lang ako siguro. Oo, okay na. Okay, Last message na lang nila for, Okay, bago tayo sa last message, meron akong huli na itatanong sa inyo. Kung naranasan yung kumita sa Libgod in less than a year, wala pang 1 year itong mga to. Wala pang 1 year sa Libgod itong mga to, Prosper. Alam mo, kailan sila nag-start Kung naranasan yung kumita in less than a year in Libgod, ano ang nag-vision nyo in the next 5 years dito sa Libgod? Anong buhay meron ka? Mauna ka na, Coach Ryan. 5 years ibig sabihin, mga 2029, ganyan. 5 years. 5 years from now. Okay, so 5 Baka- years baka- from baka- now, ang revelation ko dito sa libro, ako in myself, talagang nag-vision ako ngayon kasi ako sakla para sa family ko, sa parents. Talagang nangyayari yan, di ba nga magpa 5 years, baka mabilin natin yan kapag ako sakla. Gusto ko sila matanggal dun sa dun sa isla at ma-move sa city. So, gusto ko So, ganun yung ko. Ang saklat Dalhin mo talaga. ako dyan sa isla. Pag nagpunta ako dyan, dalhin mo ako dyan sa isla. Yes. So, yun yung and then, nabivision ko, maraming mga sa community ko ang kumikita din ng 6 digit. Normal yan sa kanila. So, magiging normal yun. And, marami din silang magiging testimonies. And, yung 5 years din dito sa Libgod, alam ko, normal ang, alam Hindi niyo ka yung ng 6 digit pinagdala mo, Brad. 5 years? Hindi ka ng 6 digit no? ay, yung iba, yung mga ordinary, pero yung mga totally leader, baka nagmi-million po talaga yan. And even sa Libgod, makikita natin, so magiging, yun yung nabivision ko, normal lang may naglalabas ng properties, house and lot, kotse, so nagiging normal na siya. Okay, Huwag kang mahiya, Ryan, bilang isang kasi
years nung pinag-uusapan natin, no? Ano yung mga gusto mo? Okay, so mga gusto ko Ano yung mga actually gusto mo talaga? na pangarap ko in 5 years. Bukod sa house and lot mo sa Na gusto ko makuha as in. So, asawa, in 5 bukod sa years din. asawa. Lapit na. Joke lang. So, again, talagang magkaroon ng in 5 years, mga gusto ko magkaroon ng house and lot sila mama and 1 or 2 years. Basta ganun, yung tatrabawin ko naman yan eh. So, may nakuha na akong spot para sa kanila worth 8.5 million. So, tatrabawin ko yan yung first. Tapos, mabili ko yung gusto ko din na sports car and then pick up yung malalaki talaga, no? And Mustang 5.0. So yun yung mga gusto kong bilhin just 5 years eh, kasi hindi posible eh basta as long as ginagawa mo to eh. So dito sa Lidgood and SUV as in, and then magkaroon din ako ng sarili kong house and lot in my own, no? So pagkatapos kayo naman and then makabili ng mga properties like lupa, makabili ako ng lupa and then businesses. So yun yung target ko talaga. Ang gusto ko nandito, even Bicol, andun yan, house and lot, and then mga properties na gusto kong bilhin, invest, and businesses. So yun yung hindi lang naman silipod yung kung bagal ngayon, no? So ito yung stable na business ko ngayon, pero I build my businesses like mga businesses na pwede yan sa family pa manage, no, para magkaroon din ng another source of income sila na sila nagmamanage, pero live good is live good, no? So yun yung nakikita ko at gusto kong kunin yan sa 5 years kasi hindi po siya imposible, unlike kasi sa mga traditional, mag-struggle ka talaga in 5 years. Parang ang makuha mo lang dyan siguro sama ng loob, meron kang makukuha kung talagang maganda yung kumpanya, pero iba pa rin kasi in 5 years na yan maraming pwedeng mangyari eh. So yung mga nabanggit ko hindi po imposible mangyari dito sa Lidgood in just 5 years na yan, kasi 10 months pa nga lang parang sabi ko na malaki na eh, pero sabi ko sa sarili ko wag kang makukontento kasi panimula pa lang yan. So mas struggle kayo yung team, sabi ko sa sarili ko mag-struggle, may mga pero after that syempre bumagsak ka man, at least hindi pa rin andun sa lupa, parang andun pa rin, may struggle kami. So bumagsak, hindi yung bagsak na bagsak, pero andun pa rin, kumikita pa rin ng laki. So kailangan lang talaga siyang tingnan na sustainable na kumpanya na hindi posibleng makuha yung mga gusto ko. So yun yung nakikita ko sa 5 years na yung Coach Bernal. Thank you, Coach And Ryan. sa buhay ko, no? Coach So Smart yun lang. 9. Thank you. Coach Smart 9. 5 years now, paano mo nakikita ang sarili mo? Okay. Dito Ay, sa grabe. So, personally ako sobrang di ko sobrang ma-imagine, no? Okay, pero isa sa mga syempre tumatak din sa akin and kumbaga na-vision ko talaga 5 years from now is that 7 to 8 figures every single month. Okay? So, hindi malayo eh. So, kaya talaga siya eh. Okay? Tapos marami din sa team is syempre parang normal na lang din yung kumikita ng malaki 6 to 7 figures, and at the same time marami din mapapalabas ng result, ayan, ng kanilang sasakyan and syempre mga properties, ayan. Tapos kung mga traditional businesses, and ako po mismo syempre gusto ko rin syempre na magkaroon din ng property ko din, ayan, like siguro resort, ayan, sariling resort din, and syempre bata pa naman tayo, so sports car din, ayan. Okay, so I think Ferrari okay, or Porsche. kulay Ferrari nga yung damit mo. Ayan. Oo nga. Ferrari. Opo. So, ayun po. Tapos syempre, house and lot din for my family. So ngayon, parang inisip ko na temporary lang yung inaayos namin ngayon. So, malaking bahay din syempre for my family, and syempre sarili ko din. Okay, if ever na magkaroon ng sariling pamilya din. Ayan. So, ayun. And syempre makapag-travel din ng ibang bansa.
Ayan. So, yun. So, talagang, yun Tama ba na first na sakay mo ng airplane because of live good? Yes po. Yan, marami yan sa amin. Mostly sa amin po. Dahil po sa Live Good, nakasakay po kami ng eroplano. Dream come true. Pwede yun, ha? Ayan. As in, Okay. opo. Thank you, Coach Mark. Thank you. Yes, po. Coach Trixie, 5 years from now. Ayan, mga 29 years old ganyan. Sa akin, coach, Hmm. 5 years from now, nagta-travel ako nang hindi ko problema pera. Yes. Yung pupunta ng, ngayon, pukopi tayo ng Paris, next month sa London naman, by another month. Yung tipong we live our life to the fullest. Kasi, alam ko kikita ng 7-figure, 8-figure dito sa Live. Papunta na yan, papunta lahat yan. Yung tipong pupunta ka ng Las Vegas, gagala, pupunta ka ng, yung pinuntahan ni Coach Fernandon sa Japan, di ba? Ako, minsan hindi pa ako naka-experience ng international travel. May experience. So, sa Live, alam ko mangyayari yan, nararamdaman ko. Nandito na nararamdaman ko, Coach. Yun yung Cruise ship. yun yung mangyayari. Tapos, siguro helicopter, magkakaroon. Pwede Ayun. Nararamdam ko, helicopter. Gusto ko magkaroon ng helicopter kasi bata pa ako, Coach. Bata pa ako, pangarap namin yan. Yung bahay namin, pinagsingan ng helicopter sa taas. Yung helicopter kaya na parang ganun. 5 to 10 years from now. Mag-practice ka na, yung drone muna, yung drone. Oh, hindi, yung drone na ako, yung lumilipan. Tapos, tawag dito, yate, maganda din, yate, para hindi na tayo ng subig. Dito Di mo alam yung spelling ng yacht, bangka na lang. Yes, Coach. Yun nakikita ko. Kasi, sabi nga ni Coach Elmo, normal na sa mga ordinaryong distributor yung kumikita ng 500,000 to 1 million. Ilalo na yung mga humahato talaga. Baka ang pinakamababa na kinikita niyan, 10 million, 15 million, 20 million, papunta dun eh. Kasi nga, mayroon na nga kumikita, magpa 5 million na dito sa Pilipinas. Sino kaya yan na? Oo. No, yung nakita natin na 13.7 million in 3 months time, di ba? May nangyari na nga dito sa Pilipinas, di ba? So, papunta tayo doon lahat. Kaya nakikita ko sa lahat ng mga partners na nandito, wag lang tayo bibitaw sa subscription. Ang ganda ng pagpupuntahan natin. Ang ganda ng future Yes! kay Lipo. Sobrang ganda. Okay? Kaya kami, kanina may tinanong si Coach Janet na bakit ganun yung fire nyo. Di ba? Yung energy, ganun. Because of that, yung future. Nakikita natin gano'ng kaganda ang ngayon. Sabi pa nga ni Coach Fernand, kung nakikita nyo lang yung nakikita namin, mababaliw kayo. Yeah. Hindi mo mababaliw, hindi ka makakatulog. Kaya, sa lahat ng mga partners na nandito, maganda pong mangyayari. Tapos sa akin, Coach, one of my greatest desire, yung every time naiisip ko yun, yung nabubuhay yung apoy ko. Magkaroon talaga ako ng sariling Lambo. Kasi I'm into cars. Gusto ko talaga magkalambo. May kanya-kanyang talaga kasi yan. Yes, Coach. Gusto ko i-hit yung record dito sa Tacloban na the youngest man na nagkaroon ng Lamborghini sa Tacloban. Yeah. Kasi gusto ko magkaroon ng mga, kahit sa kotse na lang makita, kahit hindi na lang yung nasa loob, sino kaya mayari ng coaching yan? Sino kaya mayari ng Lambong yan? Tapos sa screen ko yung mayari niyan, taga Livegood. O, di ba? Ang mayari, taga Livegood, taga DMW. Yun yung iniisip ko sabi ko, mangyayari to in God's perfect timing. Kaya kung napapanood mo to kung saang lugar man kayo, yung tumaga yung pangalan mo sa lugar nyo. Kasi legacy yan eh. Yun yung iniiwan natin eh, yung legacy kung sino ka ba at ano ba yung mo dito sa community. Yun yung nakikita ko, Coach, in 5 to 10 years from now. I know, mangyayari yan in God's time. Grabe. Okay. Coach Ferdy, Coach Janet, parting words na itong tatlo na to. Ano yung attribute or gusto nyong iwan sa mga nakikinig, kabataan man, or mga nanay, tatay, anong gusto nyong iwan sa kanila na mensahe? Coach Ryan, mauna ka na. Ano po, Coach, ay yung sasabi ko sa lahat.
yung mapapayo ko po and dito sa ginagawa natin. Ano lang, kumbaga tuloy-tuloy yung ginagawa natin, no? Especially yung mga nag-start, maralin yung business, yung mga nag-build, yung mga silver, nag-gold kayo, tuloy-tuloy. Kasi kung papapiliin nga ako, sabi ko nga, dito na kayo sa pang long term kasi marami po kayong may encounter na mga short by term na mga opportunity, madaling kita. Marami kayong makikita niya, naglipa na ang mga yan. Pero titignan nyo lagi yung sustainable at saka syempre yung pang matagalan talaga. Huwag nyo lang titingnan. Kasi lahat kikita, sinibig kikita din naman eh. Unlimited income nga eh, tatrabahuin na lang. So kailangan lang ninyo makita yung nakita namin, no? So yung iba tumitigil, okay lang. Pero alam nyo yun, hindi naman to para sa inyo kung tumigil kayo. No? Sabi ko nga, yung mga tinatanggal dito, umalis, tinatanggal ni Lord. Si Lord yung may will nun. Kasi this will be para sa kanila yung live good. Pero yung mga nag-i-stay, no, at mga ginagawa yung live good ng tuloy-tuloy, trabahoin ng trabahoin, and then mag-rank up ng mag-rank up, then help people. Kasi, unlimited income eh. Kahit sa matching, unlimited eh. So, wala akong nakikitang mali, wala akong nakikitang pangit sa negosyo ng live good. Yung iba napapangitan lang kasi hindi tinatrabaho eh. Yun yung problema. So, wala akong nakikita kahit sa product, sa kumplan, sa subscription na sinasabi nila. Hindi kasi maintindihan kasi yun yung puso ng kumpanya, yun yung Sorry, yun Janet. yung puso eh. So, yun yung yun yung tawag nito, yun yung yung flow. So, iba nga product eh. So, kung sa ibang company yung mga binary product yung i-maintain mo, dito subscription mura nga lang eh. So kami nakakaya ko, di naman ako nagre-reklamo. Pero yung mapo-point out ko lang dito, yung sustainable na kumpanya, ang hirap hanapin yan. Lalo na, kung pupunta kayo, ang dami, kahit yung ibang mga content creators, sugal, minsan nawawala agad eh. No, yung iba na naman yung pinag-promote eh. So, pag ganun kasi, wala eh, nag-take ka ng time, ng effort. So, dito ka, tatrabahuin mo na lang, ibibigay din yung reward sa'yo. Yes. So, yung gusto na milyon and then lahat ng pangarap mo ibibigay dito. Yun lang naman ang masasabi ko eh. Thank you, Coach Ryan. Pag si Coach Ryan nagsalita, parang hindi na matatapos. Ang daming hugot, wisdom, and knowledge na gustong i-impart sa mga tao. No? Grabe. Bilib ako sa bata na to talaga. Okay, Coach Mark Nile, parting words or anong maiwanan mo sa madlang people natin? Okay, so ayan, so unang-una syempre sa ating mga kagaya namin ng mga Gen Zs. Yan, so hindi yan hindrance no, nag-aaral ka kung may trabaho ka na or kung taambay ka ngayon. So gawin mo to, no? Kung na-inspired ka man sa amin, then mas maganda, 'di ba? Syempre na mapag-aralan mo to at gawin mo din. Okay? Kasi ganoon naman talaga yung papupuntahan po natin eh. Kung ano yung nakuha naming resulta, pag ginawa mo rin to, probably ganun din yung makukuha mong resulta, di ba? Pero hindi yan guaranteed na mabilis. Okay? Again, depende yan sa effort mo. Okay? And yan, gawin nyo, aralin. And syempre sa ating mga lahat na nandito, no, whether nasa Pilipinas o ibang bansa, so aralin po talaga natin. Kailangan 100% maintindihan natin yung concept na negosyo. Okay? So, kumbaga, intindihin nyo na tumatakbo yung negosyo natin, okay, through our subscription. Alright? So, ibig sabihin, kailangan alagaan natin yon kasi yan yung susi natin. Okay? Ayan, sinasabi ko nga sa team ko, nung nag-training ako eh, pag walang subscription, walang commission. Okay? So, kailangan alagaan mo kasi yan yung susi mo eh, para ma-unlock mo yung mga nakikita mong resulta. Kung gusto mo magka-resulta, gusto mong kumita talaga, mabago yung buhay mo, yan yung susi mo. Okay? And syempre, huwag ka magreklamo. Okay? Kasi marami din na syempre, hindi natin maiwasan magreklamo. So, trabahoin mo na lang, aralin talaga. Kasi given naman eh, lahat, yung support, no, sa grupo, yung training, presentation, everything is already provided. Ikaw na lang yung kulang. Diba? Yung pangarap mo nandyan na. Ikaw na lang yung kukuha. Okay? So, ayun, alagaan nyo and aralin natin. Dire-diretso ka kahit anong mangyari and huwag papasilaw. Okay? Kasi minsan, di ba, kung saan pa yung nangangako na mas mabilis, di
Di ba? Minsan doon pa tayo napapahamak. Tama. So, ito na guys, ito na. Kayo nakikita nyo na eh, di ba? Klarong-klaro na sa inyo. Okay, trabahuin natin, dire-diretso, and ikaw na yung susunod. Yeah. Okay, so yun lang po yung may dadagdag ko. Thanks, Coach Martin and Coach Trixie. Final word. Yes, hello everyone. So, last word sa lahat ng mga partners na makakapanood, maririnig din yung boses ko ngayon. So, Gen Z or nag-network na, matagal na sa network or bago pa lang. So, always remember, God will never give us what we want but what we deserve. So, kung ano yung deserve sa atin, yun yung ibibigay ni Lord. Kasi sometimes, yung nakikita ng iba, lalo na mga bago sa mga kumikita, yung resulta na meron sila. Pero hindi nila tinitignan yung behind the result, yung hustle, yung pagod, yung hirap, yung pag-asikaso ng grupo, yung pag-organize ng team. So yung nakikita lang nila yung resulta. Patignan nyo din yung behind, like Coach Fernan, like kay Coach Ferds, Coach Maria Janet, yung ginagawa nila behind sa resulta na meron sila. Kasi I know lahat tayo gusto ng resulta na meron si Coach Fernan. Diba? Yung pinakita niyang resort, I know lahat tayo gusto magkaroon ng ganung resort. Pero tinignan ba natin yung behind, ano ba yung ginawa niya, yung nagsisimula, yung nangangapapa, yung hanggang sa lumaki. So always remember, kung gusto mong kumita ng malaki, be deserving. Coach, ano yung sinasabi mo na be deserving? Dapat deserving ka, ibigay ni Lord sa'yo yung resulta na gusto mo. Kasi hindi yan basta-basta ibibigay, basta di ka deserving. Kasi baka pag binigay yan ni Lord, ang mangyari, ikapahamak mo pa. Kaya yung iba may mga nagka-cut corners. Ano ba yung cut corners? May mga nag-shortcut. Yung gusto ng mabilis kumita. Diba? Sa sobrang kamamadali kumita ng mabilis, napapahamak. Hinay ka na ni Lord, tinuwid ka na, nasa tamang daan ka na, ginawa mo, lumihis ka pa ng daan. Always remember, hindi ka talaga yan iano ni Lord, hindi ka i-fix ni Lord. Kaya be careful din. So, lagi kong pinagpipray yan, Lord, i-guide mo kami, i-guide mo yung grupo ko. I don't know ano yung papupuntahan ng grupo ko, hindi ko alam anong mangyayari, but in your guidance, alam ko maganda ang mangyayari. Your will is not my will and my will is not your will. So, yun lang mga partners, God will never give what you want but what you deserve. Be deserving. Lahat tayo kikita at yayaman dito kay David. Yun lang po, maraming salamat po. Alright. Okay. Maraming salamat sa ating tatlong magigiting, good example na mga kabataan from Coach Ryan